Bakit mapanganib ang ginagawa ng US o ng Amerika sa Pilipinas, no? China conflict. Yan ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaction video mga kapatid mula rito kay Pinoy Information. Yan. Inihikayat kita mga tol na baka hindi ka pa nakakapag-subscribe sa kanya. Huwag mong kakalimutan, bisitahin ang kanyang channel mga tol. Nakalagay ang link sa ibaba. Yan, punta mo, click mo yung mga video niya, panoorin mo, napakalulupit dito mga kapatid, no? Talagang suportahan natin mga kapatid, Pinoy Information. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo naman yung mga ganitong klaseng usapin, ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ang desisyon ng Pilipinas na bigyan ang Estados Unidos ng mas malawak na access sa mga base militar nito ay hindi para sa pakikibahagi sa digmaan. Ito ay nilayon upang mapahusay ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili laban sa mga banta ng mga malalaking bansa sa labas. Subalit ang paglawak ng presensya ng Amerika sa Pilipinas ay nakakataas ng tsansa sa pagkakaroon ng hindi magandang ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas. Okay mga kapatid, no? So dahil sa tagal na natin ng pagre-reaction dito sa usapin ng West Philippine Sea, iba't iba ang mga suwestyon sa loobin, opinion ng mga vlogger na ating binibigyan ng reaction, no? At iba't iba rin ang reaksyon o ng opinyon ng mga nasa gobyerno, no? May mga tutol, may mga sang-ayon. Pero isa sa mga napansin natin mga tol, dito naman kay Pinoy Information, no? Ang layunin ng Amerika dito sa Pilipinas ay hindi sa pagtatanggol sa Pilipinas kundi para palawakin pa daw ang kanilang kakayanan, no? Which is yun din naman ang napapansin mga tol ng iba nating mga senador, 'di ba? Kaya tumututol sila dito sa EDCA. At ito daw ay naglalagay pa, sabi naman ng China, ito daw ay naglalagay pa sa alanganing sitwasyon, no? Sabi ng China, naglalagay sa Pilipinas sa alanganing sitwasyon. Kumbaga dahil daw dito sa ginagawa nating pagpapapasok sa puwersa ng Amerika, ay baka daw talagang mawala ang katahimikan mga kapatid. Which is, kahit naman din natin papasukin ng Amerika, wala rin naman talagang katahimikan dahil sa ginagawa nila mga tol. Ngayon, kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka ba dito sa pagkakaroon ng mga bagong sites o EDCA sites mga tol dito sa pakikipagtulungan ng Amerika sa atin? O tulad ng panahon ni President Duterte na wag pa rin silang papasukin mga tol? Ikaw mag-decide niyan, comment ka sa baba. No? Tuloy natin. Ayon sa National Defense of the Philippines, hindi naghahanda ang bansa para sa digmaan. Sa halip, ito ay naglalayong bumuo ng mga kakayahan sa pagtatanggol laban sa mga kaganapan at banta sa seguridad. Di ba parang ganun din yun mga tol? Hindi kami naghahanda para sa digmaan. Balikan natin mga kapatid kasi syempre binibigyan natin ng reaction video. Ano ang sinabi ng defense, no? Pakinggan ulit natin. Ayon sa National Defense of the Philippines, hindi naghahanda ang bansa para sa digmaan. Sa halip, ito ay naglalayong bumuo ng mga kakayahan sa pagtatanggol laban sa mga kaganapan at banta sa seguridad. Di ba? Hindi naghahanda ang ating bansa para sa digmaan, kundi ang layon nito ay bumuo, mga kapatid, bumuo daw ng mga paraan para ipagtanggol ang ating bansa, mga kapatid, no? So parang ganun din yun eh. Naghahanda pa rin tayo. Hindi tayo sabing ganun, hindi naghahanda para sa digmaan. Pero kapag nagkaroon ng digmaan, ready tayong ipagtanggol ang ating ang ating nasasakupan ng ating sarili. Sa makatwid, pareho lang yun, naghahanda pa rin. Kumbaga kaya lang naman nila sinasabing hindi naghahanda para hindi sabihin ng China, no, na itong ginagawa nating balikatan exercises, pinaghahandaan natin sila na kung sakaling salakayin tayo nila o kaya tayo naman nasasalakay sa kanila. So, para hindi palabasin na ganun ang ginagawa natin mga kapatid dito sa ating balikatan exercise. Yun nga yung sinabi ng National Defense natin, ito yung hindi paghahanda sa digmaan. Pero ito ay pagbuo ng mga
paghahanda para ipagtanggol ng ating bansa. Di ba ganun din yun, mga tol? Tuloy natin. Sa halip, ito ay naglalayong bumuo ng mga kakayahan sa pagtatanggol laban sa mga kaganapan at banta sa seguridad. Para kakayahang para ipagtanggol ang mga banta sa ating seguridad. No, so kung pag sinalakay nila tayo, for example lang, sinalakay nila tayo, naka-ready tayo. Meron tayong kakayanang ipagtanggol ang ating sarili. So madaling salita, naghahanda pa rin tayo sa digmaan. Diba? Bagamat ang ilang mga senador at isang gobernador ng probinsya ay nagpahayag ng pag-aalala at pagtutol sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ang Estados Unidos ng access sa 4 pang site bukod pa sa 5 lokasyon sa ilalim ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pero bago natin ipagpatuloy ito ay baka pwedeng pakisubscribe ng ating channel. Maraming salamat. Ang EDCA ay nagpapahintulot sa US na ma-access ang mga base ng Pilipinas para sa magkasanib na pagsasanay, repositioning ng mga kagamitan at pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng mga runway, imbakan ng gasolina at pabahay ng militar. Bagamat hindi naman ito permanenteng presensya. Ang desisyon ni Marcos na inihayag sa pagbisita noong nakaraang buwan ni US Defense Secretary Lloyd Austin ay nangyari sa gitna ng pagkabahala sa pagiging assertiveness ng China sa South China Sea at tensyon sa Taiwan. Isang dating pinuno ng militar ng Pilipinas ang nagsabi na ang Estados Unidos ay humingi ng akses sa mga base sa Isabela, Zambales at Cagayan at sa isla ng Luzon, nakaharap sa hilaga patungo sa Taiwan at sa Palawan, sa Timog, Kanluran, malapit sa pinagtatalo ng Spratly Islands sa Timog Dagat ng China. Ito si Cagayan Governor Manuel Mamba. Ayaw niya ang pagdaragdag ng mga bagong site at sinabi sa pagdinig ng Senado na ayaw niyang magkaroon ng problema ang EDCA sa China. Sabi nito na huwag nating sabihin sa kanila na kaaway natin sila dahil sa US. Hayaan nyo silang magkaroon ng sarili nilang digmaan. Yun din yung sinabi ng National Defense of the Philippines. So hindi tayo naghahanda sa digmaan. Pero ang layon nito ay makabuo tayo ng kakayahan para ipagtanggol ang ating mga nasasakupan. Diba? Sa madaling salita, ganun lang din ang ibig sabihin nun naghahanda pa rin. Para if ever na tayo ay salakayin at sakupin, kaya nating ipagtanggol kasi nakapag-ready na tayo. Sinabi ng China na ang mas malawak na access ng US sa mga base militar ng Pilipinas ay nagpapahina sa katatagan ng rehiyon at nagpapataas ng tensyon. Sinabi ni Galvez na ang EDCA at ang mga pakikipagsosyo nito sa pagtatanggol ay hindi paghahanda para sa pagsalakay. Inakusahan ng Pilipinas ang China ng paulit-ulit na panghihimasok nito sa EEZ natin, gaya ng tinukoy sa International Court of Arbitration. Inangkin ng China ang halos lahat ng teritoryo ng South China Sea at sinabing hindi nito kinikilala ang desisyon na inilabas ng Korte ng The Hague. Sa nakalipas na mga taon, nagtayo ito ng ilang artipisyal na isla sa malawak na sea lane. Nagtayo ng mga daungan, pati na rin ng mga runway at nag-install ng anti-aircraft at anti-missile weapon system. Malinaw na isang depensa para sa mga magtatangka na harangin ang kanilang mga aktibidad sa inaangkin nilang karagatan. Sana naiintindihan ng ibang mga nasa gobyerno yung nangyayari, mga tol. Unang-una, sinasabi nila na hayaan ninyo ang Amerika na makipaggera sa sarili ng digmaan. Ang problema, meron naman tayong mutual treaty, mga kapatid, na kapag sila ay napasabak, obligado tayong tumulong. Kapag tayo naman ang napasabak, obligado silang tumulong, no? So since ganito nga ang nangyayari, nanalo tayo dun sa arbitral ruling, mga kapatid, pero hindi siya kinikilala ng China.
At every time na magpapatrolya ang ating mga PCG dito sa ating bansang nasasakupan, o ating teritoryong nasasakupan, pinapaalis tayo mga tol, binubulas tayo dito. So anong gagawin natin? 'Di ba? Doon sa ating mga isla, dito sa ating teritoryo o sa loob ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, nagtatayo na ng mga base etong China mga kapatid. At habang nagtatayo sila ng mga base, at habang napapalaki nila yung mga baseng yan at wala tayong ginagawa, is unti-unting napapasakamay na talaga nila yung atin ding ipinaglalaban, no? Naka-ready na yung mga yan, nakaposisyon na yan para ipagtanggol din naman yung kiniklaim nila. Kasi kiniklaim nga nila to eh. So anong gagawin natin? Ngayon, tutulungan daw tayo ng Amerika, no? Susuportahan tayo para mas lalong mapalakas pa yung laban natin. Kasi kung tayo lang alone, kung Pilipinas alone lang, puro tayo lakas lang ng loob at puro tayo matatapang sa comment section at puro tayo ganun lang. Pero in reality, ano ipanlalaban natin, di ba? Oo, syempre, nandoon na tayo, pataasin natin ang moral ng ating mga sundalo, di ba? Pero, di ba, isipin nyo pa rin kung anong kalagayan natin. Kailangan natin ng tulong ng ibang bansa. No, kailangan natin talaga sila. Kailangan natin ng presensya nila, mga tol. Kasi inaapi tayo di ba? Binubulas tayo ng napakahiganting bansa. Mga tol, yung exclusive economic zone natin kinukuha. Tinayuan na ng kanilang mga base. Yung mga barko nila nandirito, pinapaalis yung mga barko natin. Pinapaalis yung mga PCG na nagpapatrolya. So, anong dapat nating gawin, di ba? Since meron naman tayong mutual treaty, nandirito tayo, no? Ano ba man ang agenda nitong Amerika? At least, kahit papano meron tayong kakampi, di ba? Meron tayong mahihinga na saklolo agad-agaran. Kasi nandiyan na sila Nakapwesto na sila Kesa naman biglang sumabog ang gera, pumutok ang gera, tapos bibiyahe pa sila from from bansa nila papunta sa atin. Wala na, nalupig na tayo nun bago pa sila dumating. Ngayon nakaposisyon na sila, 'di ba? So dapat naiisip din 'yun ng ating mga ibang nanunungkulan. Sa kabila nito, ay hindi pa rin gumagana ang MDT o Mutual Defense Treaty na pinagkasunduan ng Pinas at US. Hanggang kailan kaya gagawin ng China ang mga illegal na aktibidad nito sa mga teritoryo ng Pilipinas? Mas lalakas pa kaya ang presensya nito doon o aalis na dahil sa nalalapit na malawakang mahalikatang pagsasanay ng Amerika, Pilipinas at Australia? Hanggang dito na lang muna, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa videong pinanood natin? Tulad na palagi nating tanong, sang-ayon ba kayo sa pagtatayo ng mga panibagong EDCA sites? Etong pagtulong sa atin ng Amerika? O pahintuin natin sila, tutulan natin yung ginagawa nila, hayaan natin silang makipaglaban sa sarili nila laban sa China, no? Comment kayo sa baba mga kapatid, pag-usapan natin yan sa susunod. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out!